Muli mong binigyan kami ng pagkakataon o privilege na makapunta rito sa Battle Room para mag-aral ng iyong mga salita. Salamat po sa buong isang linggo na iyong pag-iingat. Maaring ang iba sa amin ay napagod physically, mentally, emotionally. Ngunit nandyan pa rin, O Lord, ang iyong sustaining grace kung bakit nananatili kami na nagpapatuloy dahil sa iyong biyaya, Panginoon. Pagpalain mo po kami maging sa gabing ito sa aming pag-aaral ng iyong mga salita. Patuloy mo kaming samahan, bigyan kami ng pagkakaalaman, ng pangunawa upang patuloy naming maintindihan ang mga salita mo. Purihin ka, O Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay. Ang topic natin sa gabing ito ay napakaganda. Ang topic natin ay the maturity of a disciple. So, kung naalala nyo, nung nakaraan, pinag-aralan natin yung the disciple's character. Di ba? Fat. Di ba? Fat. Yan. Hindi fat na mataba. Faithful, available, and teachable. Ayan. Yun yung fat. And then, sumunod ay yung evidence of a disciple. Yung mga evidence of a surrendered disciple, di ba? Pinag-aralan lang natin yan. Last Thursday lang yan. Ngayon naman ay the maturity of a disciple. So, ibig sabihin nun, yung mga sign na dapat ay taglayin natin habang tayo ay lumalago. By the way, ang discipleship, tandaan natin, it is a process. So, habang nandito tayo, we haven't attained yet the fullness of maturity. Hindi pa natin yun naaabot. Hindi pa natin nararating yung tinatawag na pinakasukdulan o pinakadulo ng Christian maturity o Christian perfection o yung hangganan ng pagiging ganap na alagad ng Panginoon. Kasi process yan. Pwede kang nasa, kasi step by step yan, di ba? Parang step yan Ate Mariel. Step 1, step 2, step 3, parang gano'n. Minsan, nandun ka na sa 7th step, pwede kang may stumble, di ba? Pwede kang mahulog Yung iba, mabagal lang, maingat, pero mabagal, slowly but surely. Ang tawag nga nila doon, slowly but surely, pero nagpapatuloy. Yung iba naman, nagmamadali, sa sobrang pagmamadali, pwede silang stumble, pwede silang mahulog, back to zero sila. Ganun yon. Kaya ang discipleship, it is a process. Okay? So, tatlo yan, Yung salvation, yun yung one-time event, one-time moment, atonement, o salvation, or justification. Pangalawa, yung sanctification. Ito yung process of discipleship, sanctification. Yung pinakahuli ay yung glorification. Wala pa tayo doon. At ang glorification ay ma-attain lang natin kapag nandun na tayo sa harapan ng Panginoong Jesus, sa langit. Yun yung final stage ng salvation. Justification, sanctification, glorification. At ngayon, nasa sanctification pa rin tayo bilang mga disciple. Okay, so when we talk about maturity of a disciple, pinag-usapan nga dyan yung pagiging matured sa ang isang sanggol, pagka ipinanganak, siyempre, ang cute niya, di ba? Yung baby, di ba? Ang cute niyan, mga 1 buwan, 2 buwan, nag-start na yan na dumilat, mag-start na yan na ngumiti, nakikipag-communicate na yan, di ba? Close open, gaganon yung kami nun. Naalala ko pa nga nung baby pa si Eli, hawakan namin yung kamay niya, tapos close open, ganyan, di ba? Tapos, yung mga bata, tinuturuan na beautiful eyes, So, pero habang lumalaki, nag-iiba na siya, di ba? Malaki na, hanggang sa naging elementary, high school, Ngayon, kapag ang high school student, 16 years old, 17 years old, ang kausap mo pa rin sa kanya, ang pakikipag-usap mo pa rin sa kanya na, beautiful eyes, close open, close open. Close open mo pa rin. Iba yon, hindi yun nag-mature. Naintindihan nyo? Hindi nag-mature yun. Di ba? Nung baby pa siya, ano yung unang-unang salitang na natutunan ng mga bata? Alam niyo ba kung ano ang unang-unang salitang lumalabas o natutunan ng bata? Mama. Mama. Oh, ano yan? International yan. Lahat
lahat ng bata in every nation, mama, kasi M, letter M, that is the first letter na kaya nilang ibigkas. Ma. O mama, 2 years old, mama. Pagka 18 years old, mama pa rin ang tawag, mapapatay mo na, no? Mama. Hindi marunong. Papa, kahit papa, hindi alam Mama lang mapapatay mo, So, hindi nag-mature. Sa Christian life din, sa disciple, kailangan din nating mag-mature, di ba? Lumago. Ayan, grow. Growth or growing or lumago sa Panginoon. Now, as you can see, the background of our title is, di ba, yung title, Maturity of a Disciple, Ephesians 4:13-15. Nakikita niyo yung background. Hulaan niyo kung anong klaseng puno yan. Acacia. Okay. Acacia. Maple, pwede rin. Acacia. Yun, Yun. Tama si ate, Si ate. Hindi sa palok yan. Oak tree yan. Oak tree. Kahit i-search nyo sa, sa oak. OAK. Oak tree. Lumalaki sila ng sobrang laki, ang daming sanga. At yung puno na yan, nasa 300 to 400 years old na yan. Yung ganyang klaseng puno, no? Nag-start sa napakaliit lang na puno, napakaliit lang na halaman. And then, after 300 years, hello, Ate Rosel. Yan. After 300 years, eto na siya ngayon. Now, ano mapapansin nyo sa isang oak tree na yan? What do you notice about that oak tree? Malaki, sobrang mature na, Yes, maraming branches. At siya ay lubhang napapakinabangan na ng mga tao. Pwede siyang maging shelter, di ba? Pwedeng nagbibigay siya ng lilim, Nagbibigay din siya ng oxygen, sa mga tao, sa mga hayop. At yung mga hayop din ay pwedeng manirahan sa kanya. Yung mga ibon, pwedeng dumapo dyan, magpahinga. So, let's see our lesson tonight. Kuya Paulo. Bang! Ayan. So, basahin muna natin ang ating text sa gabing ito. Ephesians 4:13-15. Babasahin niya ng malakas ni Ate Alex. Ayan. Boses, teka. Like... Kaya si Ella. Okay. Yung normal mong basa, Alexa. Style Alexa. Ephesians chapter 4, verse 13-15. Verse 13, until we all reach unity in the faith and in the knowledge of the Son of God and become mature, attaining the whole measure of the fullness of Christ. 14, that we will no longer be infants, tossed back and forth by the waves, and blown here and there, and thereby every wind of teaching, and by the cunning and craftiness of people in their deceitful scheming. 15, instead, speaking the truth in love, we will grow to become in every respect the mature body of Him who is the head, that is Christ. Okay, amen. Okay, meron din tayong support verse o reference, James 1:4. Cross-reference natin. Nakalagay dyan ay pakibasa ni Kuya Jimel. Let perseverance finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. Yan. So, kung mapapansin nyo, thank you, Jimel. Mapapansin nyo, ang keyword natin dyan, become mature, the mature, and then you may be mature and complete, not lacking anything. Ano ba ang ibig sabihin ng mga salitang yan? Pero isa-isahin muna natin yung verse na to. Okay? Sa verse 13, until we all reach unity in faith. So, ang layunin ng ating Panginoong Diyos, lalo na yung kung mapapansin ninyo sa John 17, diba? Jesus Christ prayed, diba? Nanalangin ng Panginoong Kristo, sabi niya, that they may be one. Ang panalangin ng ating Panginoong Kristo sa lahat ng Christian all over the world, magkaroon ng pagkakaisa. Check John 17. Yan yung pinakamahabang prayer ng ating Panginoong Kristo. Hindi lamang yung the Lord's Prayer sa Matthew chapter 6. Ang baka akala nyo, yun lang yung prayer ni Jesus Christ, Matthew chapter 6, the Lord's Prayer. Pero nanalangin din ng Panginoong Kristo doon sa John 17. Sabi niya,
Father, I pray for my disciples. I pray for those who you gave me to me, that you gave me, yung mga taong binigay mo sa akin. And I pray that they may be one, as we are one. So, ang dalangin ng ating Panginoon ay magkaroon ng unity among the body of Christ, no? In the faith and in the knowledge of the Son of God, and become mature. Yun ang yung unity ay mangyayari lang 'yan kung magkakaroon tayo ng maturity. So yung unity ay product ng maturity. Okay? Attaining the whole measure of the fullness of Christ. Ibig sabihin, ang body of Christ ay masasabi nating mature at masasabi din natin na matibay sa pananampalataya kung nakikita sa kanila yung fullness of Christ, yung larawan ng ating Panginoong Kristo, yung identity ni Christ. Dinadala natin yung identity ni Christ. And then, verse 14, sabi doon, then we will no longer be infants. Sabi na, hindi na tayo mananatili pang mga sanggol sa pananampalataya. Ayaw ng Diyos na ang isang alagad ng Panginoon ay manatiling baby Christian. Yeah. So, kagaya nung binanggit natin kanina, di ba, yung baby, na pagkasilang, 1 month, 2 months, ang cute, di ba? Cute na cute sila. Okay. So, pagka tayo daw ay infant, baby Christian pa rin, anong nangyayari sa atin? Tossed back and forth by the waves. Anong ibig sabihin nun? Tossed back and forth by the waves. Ano sa tingin yung ibig sabihin nun? No, hindi na daw tayo, when we become mature, sabi doon, when we become mature, we will no longer be infants. Hindi na tayo dapat mga sanggol na tossed back and forth by the waves. Anong ibig sabihin nun? Ang isang bagay na inaanod sa tubig, sa dagat, diba? Maghagis ka ng styrofoam, diba? Lumulutang lang yun Kusang lumulutang lang yun sa dagat, sa ilog. Hagis mo yun. Tapos, kung saan yung agos, doon ang punta niya. Pag yung hangin papunta rito, siyempre yung agos ng tubig, yung current ng tubig papunta ron, tatangay lang yung styrofoam. Ganon din, pag ang hangin blowing this direction, it blows this direction, ganon din, yung current ng water papunta doon, sasama lang yung styrofoam. Ganyan ang ibig sabihin ng tinatawag na tossed back and forth. Palutang-lutang, sumasabay lang sa agos. No, nakikigaya. Nakikigaya. Kaya nga sabi ni Paul, Romans 12 again, verse 2, do not be conformed any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Ibig sabihin nun, hindi mo susundan yung pattern ng mundong ito. Hindi mo, hindi mo gagayahin. Hindi ka makikigaya sa takbo ng sanlibutan ito. Okay? And blown here and there by every wind of teaching. Mga katuruan. Iba't ibang katuruan na madali tayong mapaniwala. And by the cunning and craftiness of people in their deceitful scheme. So, pagka tayo ay baby Christian, ang danger, Kuya, Diyos, no? Tama? Diyos. Ang danger kapag ka manatili kang isang baby Christian ay pwede kang madaya ng mga nagsusulputang mga maling aral. Di ba? Yan ang danger diyan. Instead, sabi ni Paul, sa halip. Sabi niya, sa halip, speaking the truth in love, we will grow. Lalago tayo to become in every respect the mature body of Him who is the head, that is Christ Jesus. Ang gusto ng ating Panginoon, lumago tayo sa pamagitan ng pag-ibig ng ating Panginoon. Amen? And then, ganun din yung sinabi sa James 1:4, that you may be mature, kompleto. Wala ka nang hahanapin pa. Complete, not lacking of anything. Diba? Diba tayo pagka, lalo na kayo, mga dalagat binata pa kayo, ang gusto ninyo, yung mga ideal man and woman, o the ideal girl or boy, na gusto ninyong maging boyfriend o girlfriend in the future, maliban lang kay Jemel at saka kay Angel, nakita na nila yung perfect and ideal man nila, no? Perfect ideal man and woman. Kayo, naghahanap kayo ng mga ideal man. Ayun, di ba, ano yung standard natin kapag tayo naghahanap ng ideal boy and girl?
Naalala ko si Teacher Nesty, natanong ni Pastora Arlene nung time ng barbecue night natin. Sabi niya, gusto daw niya ay yung meron ng house and lot. May titulo na ng lupa. Yun yung pinaka ipipresent sa kanya na pagbanliligaw. Hindi flower, hindi chocolate. Title ng lupa. Yun ang gusto niya, no? Pwede naman. Pero, di ba, ang hinihanap kasi natin yung perfect, not lacking anything. Di ba? Kung yung gusto nating tao na makasama natin habang buhay, not lacking of anything, complete. Di ba? Gusto mo ba yung lalaking kulang-kulang? Di ba? Kaya nga complete, oh. You want a person who is complete, hindi kulang. Kulang, tama? O, Diyos, ikaw, pipili ka ba ng babaeng kulang-kulang? Di ba? Ikaw ba, Mariel, pipili ka ng lalaking kulang-kulang. Di ba? Gusto mong complete, di ba? Si Alex daw po. Not lacking Sabi niya, kahit anything. Kahit ano. Basta taga-Switzerland, kahit puto pa yung Basta taga Switzerland. Okay. Nothing wrong with that. Pwede naman. Si Nick Vujicic. Nalala nyo? Si Nick? Walang kamay, walang paa. Wala? Pero may asawa pa, may mga anak na yun. Si Nick Vujicic. Alam yun, yung Christian. Okay, anyway. So, tingnan natin ang mga bagay na pag-aaralan natin ngayon. Number 1, okay? So, introduction, basahin natin. Pakibasa, Rosel. Thank you, Sister Rosel. Now, tingnan niyo, sabi dito, Apostle Paul warns us about the danger of being tossed back and forth. Pinaalalan tayo ni Pablo, tungkol doon sa, yung problema natin na tayo ay pwede tayong, pagka mababaw ang pananampalataya natin, baby Christian tayo, hindi tayo lumalago, pwede tayong mapasunod ng mga mapanlinlang na katuruan, mga teaching. By every wind of teaching and cunningness of deceitful schemes. Yung mga lumalabas ngayong mga katuruan, mga deceitful teachings, mga wrong doctrine, mga false teachings, na pag narinig mo, parang mapapaniwala ka kasi ang gagaling nilang magpaliwanag. Pero hindi yon grounded sa Word of God. Hindi founded sa Word of God. So kung wala ka alam sa Bible, madali ka nilang mahikayat. Kaya nga alam nyo, yung mga nanonood ako ng by the way, kasi ako, okay ako, dahil pastor ako, alam niyo ba nanonood ako minsan ng program ni Soriano, ni Eli Soriano, dating daan. Nanonood pa rin ako, minsan din sa TV. Kasi, tinitingnan ko lang yung kanyang mga teaching. At saka minsan, may mga tanong doon na tinitingnan ko paano niya ipinapaliwanag. May mga nagtatanong di ba sa TV? May mga nagtatanong. Minsan may mga tanong about salvation, about the church, mga gayon. Mayroong mga nagtatanong galing sa iba't ibang sekta. May nagtanong doon, may nagpunta doon, bisita, taga-Iglesia ni Cristo, nagtanong. Mayroong nagtatanong doon galing sa Roman Catholic. May nagtanong doon galing sa Sabadista, Mormons, iba't ibang religion nagpupunta doon, uma-attend doon sa program ni Soriano, nagtatanong. Nagulat ako, may born again Christian nagtanong. Nagalit ako, sabi ko, anong ginagawa ng pastor nito? Bakit napunta doon at doon nagtanong, di ba? Kasi, ibig sabihin, hindi siya tinuturuan ng pastor niya. Kasi ang dami niyang tanong Sabi niya, hindi daw siya kontento doon sa mga paliwanag ng kanyang pastor. In other words, may mali doon sa pastor niya. Bakit hindi siya na-founded ng Word of God? Nakakainis yung gano'n, di ba? Yung mga born again pupunta doon, maghahanap ng mga ibang teachers, Bible pastor, Bible teacher. Kasi yung mga pastor nila walang alam sa Bible din. Nakakalungkot yung gano'n, nakakainis, di ba? So, anyway, ako nag-observe lang ako, tinitingnan ko yung mga nila, yung paano yung interaction ni Eli Soriano, paano yung mga tanong, paano niya nasasagot, no? Pero kadalasan talaga ay maraming mali. Now, kung mababaw ka sa pananampalataya mo, pwede kang maniwala sa kanya. Kasi magaling siyang magpaliwanag. So kaya nga yung mga nakikinig doon, mga nakanganga, tinitingnan mo kasi pinapas din mga mukha nila. Mga nakanganga naniniwala sa mga paliwanag niya.
Ganon din sa Iglesia ni Cristo. Pagka nagsasalita sila, ang gagaling nilang dalawa kasi yung tagapagturo nila eh. Kapatid, ano ang masasabi mo sa, sino daw ang binili ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo? Basahin natin sa ganitong talata, kapatid. Yung ganon yung style nila eh. So, kung ikaw wala kang sa Bible, maniniwala ka kasi ang galing nilang dalawa yun eh. Dalawa lagi nag-uusap. Minsan tatlo sila. Buksalan natin dito sa ating mga, si kapatid na Bularan, kapatid na, mga ganon na mga pangalan. So, ang ibig kong sabihin ganito mga kapatid, kapag hindi ka founded ng Word of God, hindi solid yung pag-aaral mo ng salita ng Diyos, pwede kang maligaw ng landas. Pwede kang maging kagaya ng sinasabi sa may Ephesians 4, na tayo daw ay dinadala ng hangin kung saan tayo hipa ng hangin. Doon tayo. Nagsisway lang tayo. Ayaw ni Paul yan. Sabi niya, ito yung pag-aaral natin, to help us grow in spiritual maturity, let us examine 3 key principles from this passage. Number 1, guarding against deception, staying grounded in Scripture, and growing in Christ likeness. Tingnan natin, may papanoorin tayong video, Kuya Paulo. Yan. Panoorin natin yung video na to. Yan. Tingnan nyo to, ha? Panoorin nyo mabuti to. Maybe sin isn't what we thought. Maybe we're not broken. Maybe God sees us as already good. Maybe sin isn't what we thought. Maybe we're not broken. Maybe God sees us as already good. Maybe sin isn't what we thought. Maybe we're not broken. Maybe God sees us as already good. Because in the Bible, God said it was good after He created us. So what if? There is no hell. And what if heaven is right now? Everything you just watched was AI, artificial intelligence. None of it was real. That's where our world is going to. Guys, be extremely careful when you're online. There are false teachers everywhere, and now they're doing it through AI. And even what they were saying was completely unbiblical. Be careful, guys. AI is starting to take over. Pakinggan ulit natin yung sinabi niya, Kuya. Papakinggan ulit natin yung sinasabi ng mga preacher doon. Pakinggan nyo. Maybe sin isn't what we thought. Maybe sin... Okay, pause, Kuya. Okay, pause. Maybe sin is not what we thought. Maybe sin is not what we thought. Siguro yung iniisip natin, inaakala natin kasalanan, hindi yon ang tunay na ibig sabihin ng kasalanan. And then, ano sabi niya? Then, sabi niya? Maybe sin isn't what we thought. Maybe we're not broken. Maybe we're not broken. Hindi tayo baka hindi tayo makasalanan. Baka hindi tayo makasalanan, sabi niya. Maybe God, sees us as good. Ulit, sige. Ayan, di ba? Isa pa 'yan. Sige. Pakinggan nyo. Maybe sin isn't what we thought. Maybe we're not broken. Hindi tayo broken. Maybe God sees us as already good. Tinitingnan tayo ng Diyos bilang mabubuti. Because in the Bible, God said it was good after He created us. So what if? There is no hell. And what if heaven is right now? Maybe there is no hell. Maybe heaven is right now. Grabe yung panglalason, di ba? Yung talagang totally opposite to what the Bible says. The Bible says that we sin. We are sinful. Pero sinasabi nung teaching na yon na maybe we are not sinful. Maybe sin is not what we thought. Maybe we are good. Maybe this is already heaven. Totally opposite, totally different kung ano yung tinuturo ng Bible. Now, yung teaching na yan, hindi direct na sinasabi na mali ang Biblia, na walang Diyos, na hindi Savior si Jesus. Hindi sinasabi yung direct na gano'n. Pero yung ginagamit niya na modal verb na maybe, naglalagay yun ng doubt sa iyo, sa puso mo. The same style or the same technique na ginamit ni Satan, yung ahas, nung dinisib niya si Eva. 'Di ba? Nung sinabi nung ahas, sabi niya, kainin mo 'yan. Pag kinain mo 'yan, magiging Diyos ka, sabi nung ahas kay Eva. Tapos sabi ni Eva, hindi, sabi ng Diyos, pag kinain ko 'to, mamamatay ako. Sabi niya, totoo ba?
Talagang sinabi niya na mamamatay ka. Naglagay si Satan ng doubt sa puso ni Eva. Ganon din yung style ng AI na to. And by the way, itong mga AI na to, ang creator din itong mga tao eh. Tao din. Program lang to eh. Apps to eh. Apps ng AI. Tao ang gumagawa niyan. Pero ginagamit ang artificial intelligence na program. So, ibig sabihin, may mga tao sa likod ng AI program para dayain ang mga isipan ng mga tao ngayon. No? Maybe. So, ikaw, kung hindi ka malalim sa salita ng Diyos, maybe Jesus Christ is not the Savior. Maybe I am not sinful. Maybe I am good already. Maybe there's no hell. So, ikaw mismo, maglalagay ka na ng thought sa isip mo na gano'n. Kaya nga, ang babala natin sa inyo lagi, maging mapagmatsyag at mag-ingat. And then, another video, kuya. Yan, oh. Sabi niya, tingnan niyo to. Si ano yan, by the way, si Tetelestai. Kabat siya ni Kuya Joel sa Global University. Murah dulu guys. Nyobain mandi lava. Ternyata seru juga, panasnya mantul. Una ko na kayo, wala kami dito para magmukhang righteous or holy. Alam naming AI yan, pero kumakalat ngayon to. Ang dami kong FB friends, baka ganun din kayo na sinishare yan. At ang caption ay, "Me and my friends enjoying in hell." Look, you laugh about something you don't understand. Mocking hell is like laughing on a plane that's crashing. In fact, sa sobrang totoo ng hell, mas maraming beses pa binanggit ng Panginoong Hesus ang hell kaysa sa heaven. Tingin nyo, burning forever is fun? Tingin nyo, permanent separation from God is full? No. The way of a fool is right in his own eyes, but a wise man listens to advice. We don't battle against flesh and blood. Hindi tao ang kalaban natin. We battle against principalities, Satan, and the demonic spirits. Maniwala kayo sa hindi. You are being deceived by Satan. Satan, who is the God of this world, has blinded the minds of those who don't believe. They are unable to see the glorious light of the good news. They don't understand this message about the glory of Christ, who is the exact likeness of God. Walang party sa hell. Walang loud music doon. Walang mga ilaw-ilaw doon. It's torment and regret. The Bible says, there will be weeping and gnashing of teeth. Gaganunin niyo yung mga ngipin nyo, igagrind nyo sa sobrang torment na mararamdaman nyo. But the good news is there's a way out. Lahat tayo papuntang impyerno, lahat tayo deserve ng impyerno. But Jesus bled and died to keep us out of it. Pero ang pintuan hindi mananatiling bukas magpakailanman. It's either you die without Jesus or maabutan mo ang second coming niya. Okay. So yun, no? Yung pinakita nating parang video no, bago si Tetelestai, yung mga tao na nasa hell. Ayun, sabi niya na, dito kami ng mga kaibigan ko, sabi niya, naka-vlog pa siya, nagba-vlog. Hello guys, sabi niya, hello guys. Nandito kami ng mga kaibigan ko. We are enjoying here on hell. Grabe yung mind conditioning na pag ikaw, nakita mo yan na hindi ka nagbabasa ng Bible, di mo alam, ay, enjoyable pala sa hell. Ang sarap pala doon. Nagsasauna sila. Di ba? Jacuzzi nila, umaapoy. Ano yan? Naglalagablab na baga ng apoy. Di ba? Naglalagablab na lava. Sulfur. Oh. Pero sabi nila, we are enjoying. Ikaw, sabi mo, gusto ko din doon. Gusto ko sa hell. Di ba? Nag-enjoy doon. So, grabe yung pandaraya. Di ba? So, anong dapat natin gawin? Tingnan natin yung sa lesson natin. Okay, so, guard against deception. Okay, bantayan natin, magbantay tayo laban sa pandaraya, deception, o pandaraya ng kalaban. Number 1, letter A, discern truth from error. Makikita din natin yan, Ephesians chapter 4, verse 14. Then, so, kailangan mong ma-discern kung anong totoo, at kung ano ang mali. Kaya nga may mga pastor tayo, no, na nagtuturo sa inyo. Sinasabi sa inyo kung ano talaga yung tama, mali. Masaktan man kayo o hindi, tanggapin niyo man o hindi. No? We will stand with the truth. Ako,
ano tawag dito? I will dedicate my life just to preach what is the Bible teaches, kung ano ang tinuturo ng Biblia. No? So, kailangan magkaroon kayo ng discernment. No, I praise God kasi kayo nandito kayo, nag-aaral kayo ng Word of God, napapatuloy kayo. Paano yung ibang mga tao? Paano yung ibang mga kabataan? Mababaw ang pananampalataya sa Panginoon, hindi nila naiintindihan yung ano ng mundo ngayon, yung kalakaran ng mundo. Paano yung ibang mga tao na hindi aral sa salita ng Diyos? Di ba? Kayo, praise God dahil na mayroon kayong oras makapakinig ng salita ng Diyos, nakapag-aral kayo. Lagi kayong napapaalalahanan. Nagagabayan kayo. Paano yung ibang kabataan? Paano yung ibang miyembro? O, di ba? So, kaya nga, tayong lahat, mayroon tayong responsibility na hindi lang ito obligasyon o accountability o responsibility ng pastor. Maging kayo din. Paalalahanan din ninyo yung ibang mga kabataan. Paalalahanan nyo din yung ibang mga tao, ibang mga miyembro na mayroong mali at mayroong totoong katuruan. There is right and wrong teaching now. Mayroong biblical and unbiblical teachings na naghahari sa paligid natin, sa society natin, sa panahon natin ngayon. So it is your responsibility also to spread out the truth. Ikalat ninyo yung totoo. No, wag niyong hahayaan na ang kumalat ay maling aral. Kailangan may gawin kayo, meron kayong gagampanan. 'Di ba, Diyos? Hindi ka pwedeng papetex-petex lang. Okay yan, sige, bahala sila sa impyerno. Okay yan. Hindi, kailangan may gagampanan ka. Okay? Hindi lang trabaho ng mga pastor 'yon. Trabaho din. Lahat 'yan, trabaho 'yan ng mga disciple. Kayo 'yun. Tayong lahat. Amen? Okay. Distinguishing sound doctrine from false teaching. 1 Timothy 4:1 and 2. No? Nakalagay din dyan. Pwede niyong basahin sa Bible. Hindi na natin babasahin ngayon yan. Pero tinuturo sa atin dyan ay ma-distinguish natin. Anong ibig sabihin ng distinguish? Makilala. Kilalanin mo. Ano ba yung sound doctrine? Ano ba yung biblical? Yung sound doctrine, ibig sabihin biblical. Aral na galing sa Bible. And yung false teaching. Yon. Ang daming false teaching. Yung Iglesia ni Cristo, that's number 1. Isang reason kung ba't ako, sa totoo lang, bautismuhan na ako sa Iglesia ni Cristo. Sa Iglesia ni Cristo, kailangan mo matapos yung 3 months na doctrinization. Dudoktrinahan ka, 3 buwan. Tapos, another 3 months na pagsubok. So, lahat yon 6 months. Nakompleto ko lahat yon. Yung sa Taytay, yung Iglesia ni Cristo sa Taytay, yung lokal ng Taytay, yung bago papasok ng lumang palengke ng Taytay. Dinudoktrinahan ako doon. No? 3 months yung doctrinization, tuturo sa'yo yung doktrina nila tungkol sa salvation, tungkol kay Jesus Christ, tungkol sa church, lahat yan. And then, natapos ko lahat yun. Tapos, yung pagsubok. Kailangan makumpleto mo yun, yung pagsamba ng linggo, pagsamba ng Miyerkules. Meron pa silang pagsamba ng Sabado, yung tinatawag nila kadiwa. Kabataang may diwang wagas. Kadiwa ang tawag nila doon. Pang mga kabataan yon. Marami silang mga gawain. Lahat yun, naatinan ko. Tapos, the following Sunday, nung natapos ko na yung 3 buwan na pagsubok, in-announce na yon sa kapilya. Kapilya tawag nila sa church. No, kapilya. In-announce na kung sino yung mga babautismuhan sa susunod na linggo. Next Sunday, mga babautismuhan, ganito ganyan. Si Cholo Pogi. Kasi may talagang gano'n eh. Nalagay nila yon. Merong quote and quote yun eh. Hindi, joke lang. Joke lang. Hindi na nila. Cholo, babautismuhan. Kasi ka. Ibig sabihin nun, kapatid, babautismuhan na. Hindi na ako bumalik eh. The following Sunday, hindi ako bumalik. Kasi alam nyo bakit? Sa teaching nila about Jesus Christ. Yung turo nila kay Jesus Christ na si Jesus Christ daw ay tao lang. So, yun talaga hindi ko matanggap sa puso ko. Kaya talagang sabi ko, kahit marami akong kaibigan dyan, dami kong mga kaibigan sa Iglesia ni Cristo. Ay alam ko yung kalakaran sa loob ng Iglesia ni Cristo. Pagpapasok mo dyan, hiwalay ang babae at lalaki ng upuan. Tapos, bago ka pumasok, meron silang card. Ang tawag na doon, tarjeta. Ibabaliktad mo yon. May pangalan ka doon. Cholo Castro. Babaliktad mo yon. Kasi, attendance. Kasi yon, may dadaan doon na deacon
Titingnan kung sino yung hindi nakabaliktad yung pangalan, absent yon. Then, yung araw na yon bibisitahin yun ng mga diakono. Halimbawa, Gmail, nakalagay doon, naka-open pa yung pangalan mo, Gmail Romano. Oh, absent to. Kasi hindi na baliktad eh. Kasi pag-atin ka, ikaw ang magbabaliktad ng pangalan mo. Ibig sabihin, you are present. Yan. Alam ko ang kalakaran sa Iglesia ni Cristo, patay yung pag-aabuloy nila. Ang abuloy ang tawag doon sa offering. At yun ay obligado ka. Oo. Talagang, kung magkano yung kinikita mo, dapat yung 10% nun. Talagang, kahit sa church natin, di ba, dapat naman ganun. Pero sila talagang i-account yun. Aalamin nila kung magkano yung kinikita mo. Ikaw ba, Brother Joel, kapatid na Joel, Ka Joel, magkano ang kita mo sa isang buwan? O, sasabihin ni Ka Joel, 50,000. O, ang tithes niyan, 5,000. O, kailangan yan, makukompleto mo yan in 1 month. Kailangan maibigay mo yung 5K na yan. Ganon sila kahigpit. So, lahat yan, alam ko yan. Pero dahil nga sa teaching about Jesus Christ, ay umalis ako doon. So, ganun yon. So, distinguish sound doctrine from false teaching. Okay? Another thing, defend the faith against heresy. Ano ibig sabihin yan, Josh? What do you mean by defend the faith against heresy? Heresy ay yung, ibig sabihin nun ay maling aral, wrong teaching. Yung false teaching. Yan. So, defend the faith. Ibig sabihin, ipaglaban mo, ipagtanggol mo ang tunay na pananampalataya. Laban sa maling aral. Sa Jude 1:3. Basahin natin, Jude 1:3. Ayan, sige, ate, nandito na, nakaready na si ate PJ. Anong gusto ko ate PJ? Jude chapter 1 verse 3. Dear friends, although I was very eager to write to you about the salvation we share, I felt compelled to write and urge you to contend for the faith that was once for all entrusted to God's holy people. Yan, okay. So, ayan, i-depend natin. No? Ipagtanggol natin yung tunay na aral. Kagaya ng sinasabi dyan sa Jude 1:3. No? Kaya ba ninyong ipagtanggol ang pananampalataya nyo? Defenders of faith. Baka ang kilala nyo lang, Defenders of the Universe. Sino yun? Sino yung Defenders of the Universe? Voltes 5. Ha? Ha? Encantadia ba yun? Defenders of the Universe. Voltes 5 yun. Yun ba, kuya? Pero ito, Defenders of Faith. Ayan. Defenders of Faith, yung mga disciple. Amen? Alright. So, pangalawa tayo. Ay, wait. May tanong? Baka may tanong kayo? Opsoyo. Okay, Opsoyo. Nawala daw question. Okay. Sige. Pangalawa, Kuya Paulo. Grounded in Scripture. Grounded. Anong ibig sabihin ng grounded in Scripture, mga kapatid? Ha? Grounded, ibig sabihin ay talagang hinasa sa salita ng Diyos. Hinasa ka sa Biblia. Grounded ka. Hindi ka nag-ground na nakuryente, no? Ganon. Hindi yun grounded. Iba yun. Iba yung nag-ground na yun. Umawak ka ng live wire yun. Oh, tapos basa ang kamay mo. Yun. Nag-ground ka doon, no? Ganon ka. Eto, grounded in Scripture, ibig sabihin, talagang nag-aral ka, nagbasa ka, sinapuso mo, sinaisip mo, ninunguya mo pa ang Word of God, di ba? Ninunguya mo yung Word of God, literal, no? Hindi literal. Okay? So, ano yan, para mangyari yan, para mangyari na ikaw ay grounded in Scripture o talagang bihasa sa salita ng Diyos, aral sa salita ng Diyos, sanay sa salita ng Diyos, kailangan mong magkaroon ng una, delight in God's Word. Psalm 1:2. Anong ibig sabihin ng delight in God's Word? Ano yung delight? Ate Mariel, what do you mean by that? Delight. Yun, masaya. Natutuwa ka sa salita ng Diyos. Okay ba? Natutuwa ba kayo pag nag-aaral tayo ng salita ng Diyos o napipilitan lang kayo? Aminin ang totoo. Aminin. Di ba? Kasi kailangan masaya ka sa ginagawa mo. Ako, sa totoo lang, ito na ang buhay ko. Hindi ko na nakikita ang sarili ko na may ibang ginagawa. Tinanggihan ko nga yung mga project sa GMA. Yung mga contract na binibigay sa akin, yung sa ang probinsyano. Ako dapat doon. Dati yon, ang pangalan dapat doon, hindi ang probinsyano yon.
dapat yon ang pagbabalik ng probinsyolo. Probinsyolo yun eh. Sasakay daw sa kabayo. Sabi ko, ano ba ang script niyan? Sasakay daw sa kabayo, tapos may scene daw doon, may isang eksena daw doon na mahuhulog ako. Mahuhulog si Cholo sa kabayo, tapos babagsak sa tayo ng kalabaw. Sabi ko, wag na, tinanggihan ko. Kaya si Coco Martin ang kinuha nila. Yun ang background story, no? Yeah. Pinapatawa pa lang kayo. So, masaya tayo sa salita ng Diyos. Delight in God's Word. Okay? Ikaw ba, Kuya Louie, masaya ka ba sa pag-aaral ng salita ng Diyos? O parang napipilitan ka lang? Hindi naman. Masaya. Yeah. Delight in God's Word. Ikaw ba, Kuya Diyos, when you read the Bible, anong naramdaman mo? Nakangiti. Habang nagbabasa ka, nakangiti ka. At si Judas ay nagpakamatay. Nakangiti. Nakangiti. Di ba? Ganyan ka talaga pagka nagbabasa. Smile lang. Tindi, no? Delight in God's Word. Excited, no? Kasama din yon, excited. When you are, Huwebes ngayon, may BTS. Dapat gano'n, no? Kayo ba gano'n pag alam niyo, Huwebes ngayon, mamaya 8 o'clock may BTS. Yes, sana 8 o'clock na. Sana 8 o'clock na. Di ba gano'n? No? Ikaw, Ate Angel, excited ka ba? Umaga pa lang, excited ka na, may BTS ngayong gabi. Yan, no? Yes. Makikita ko na si Jimel. Ay. Ha? Ayun. Delight in God's Word. Masaya. Yan. Okay. Psalm 1:2. Pakibasa nga, Ate PJ. Nandiyan na ba? Naka-ready ba? Sige. 1:2. But whose delight is in the law of the Lord, and who meditates on His law day and night. Yan. Delight in God's Word. Day and night. Okay, letter B. Alex, pakibasa. Depends on God's Word. Anong ibig sabihin niyan? Depends. Ang buhay mo ay nakasalalay, nakaangkla sa salita ng Diyos. Nakadepende, nakasalig, nakasalalay, o nakasandal ka sa salita ng Diyos. Ibig sabihin, ang buhay mo, sa lahat ng ginagawa mo, laging ang batayan mo, Word of God. Gagawin mo, magpaplano ka, go to the Word of God. Mag-aaral ka, go to the Word of God. Seek wisdom, seek guidance from the Word of God. Magbo-boyfriend ka, seek guidance from the Word of God. Hindi ka basta-basta, na-inlove ako, boyfriend agad. Hindi, dapat anin mo mag-ano ka ng guidance from the Word of God, no? No, hindi basta-basta pogi, pogi. Pogi agad, boyfriend ka na. Parang si Angel, nakita niya si Jimel, poging-pogi, sinagot niya na kagad. Hindi ba? Joke. 2 years. Smile nga, Kuya Pogi. Smile. Iba yung mga datingan ni Jimel, artistahin, no? Parang may kilala kang may kamukha kang artista, Channel 7. Alden? Sino? Alden. Ayun. Alden. Okay. Letter C. Do God's Word. So, hindi ka lamang masaya sa salita ng Diyos. Hindi ka lang din nakasalalay sa salita ng Diyos. Kundi, ikaw ay ipinamumuhay mo ang salita ng Diyos. You apply the Word of God. James 1:22. No? Nakalagay din diyan, no? Pati yung sabi doon, yung nakikinig ng salita ng Diyos, pero hindi niya ipinapamuhay, para kang tumingin sa isang salamin. Nakita mo yung sarili mo. Then pagtalikod mo, nakalimutan mo na yung iyong itsura, no? Yun yung taong nakikinig ng Word of God pero hindi niya ipinamumuhay. Madali niyang nakakalimutan yung kanyang itsura. God's Word meaning
apply. Study the Word of God and apply it in your life. Okay? Tanong? May tanong tayo? Yan, wala. Okay, balik. Sunod tayo. Next point. Grow in Christ likeness. Okay, so, tatlong bagay kailangan natin gawin para maglumago tayo sa Panginoong Hesukristo. Sa maging katulad ng Panginoong Hesukristo. Christ likeness. By the way, Christ likeness is the ultimate goal of discipleship. Image of Christ, maging katulad ng Panginoong Hesukristo. No, we can carry the image of Christ. Yan. So, letter A, tatlong bagay. Number 1, develop the fruit of the Spirit. Galatians 5:22-23. Nakita natin yan sa pwede niyo tingnan niya sa mga Bible nyo, yung siyam na fruits of the Spirit. By the way, pinag-aralan natin dati yan, yung fruit of the Spirit, isa lang ang bunga ng Spirit. Love lang. Yung ibang binabanggit doon like patient, joy, peace, long-suffering, kindness, gentleness, lahat yon ay manifestation of the love. No, isa lang ang bunga. Naintindihan mo, Diyos? There's only one fruit of the Spirit, love. Yun lang ang bunga. Pero yung love na yon, meron siyang 8 expression o 8 manifestation. Okay? Love, joy, peace, patience, gentleness, long-suffering, ano pa? Self-control, and may dalawa pa? Faithfulness and gentleness. Ayun. Alright? So, yun yung bunga ng Espiritu, and yun yung dapat na makita sa atin. Develop the fruit of the Spirit. At yun, maliwanag na maliwanag yan. Develop. Meron ka niyan, pagka ikaw ay tumanggap kay Kristo, meron tayo niyan, bunga ng Espiritu Santo. But you need to develop it. No? Hindi agad-agad magkakaroon ka nun. Meron ka agad patient, wala ka pang gentleness, or meron kang joy, pero wala ka namang peace, mga ganun. Pero unti-unti, pwede mong ma-develop lahat ng yan. Okay? Then, letter B. Demonstrate Christ's love to others. John 13:34-34. Yan, alam naman natin yan. Napag-aaralan natin lahat. Lagi yan. Maipakita ang pag-ibig ni Kristo sa bawat isa o sa ibang tao. And then, huli, panghuli, disciple others in the faith. This is very important. Kasi ito ay pagdi-disciple. Yung principle of discipleship is not addition. Kasi kung addition, halimbawa ako, tuturuan ko lang si Kuya Paulo. And that's it. Nadagdagan lang ako ng isa. Okay? Tapos tumigil na siya. Hindi naman na siya nag-disciple. Nag-disciple ako, si Kuya Paulo, pero hindi na siya nag-disciple. That is additional. That is addition. Okay? Halimbawa si Eli, disciple niya si Louie. That is addition. Yan ay, discipleship style, or design. Pero ang discipleship is not addition. It is multiplication. Ano ibig sabihin nun? If I disciple Kuya Paulo will disciple another one, he will also disciple other. Ano ba ako? Nag-disciple ako ng dalawa. I disciple two of them. Si Eli, dinisciple niya, dalawa rin. Okay? Si Angel at si PJ at saka si Alex. Si PJ, si Alex, di-disciple niya si Mariel at saka si Cassie. Kaya naman, PJ, dinisciple mo si Louie at si Josh. Tapos, si Mariel, dinisciple niya si Angel at saka si Jimel. Si Louie naman, dinisciple niya si Kuya Joel at saka yung katabi ni Kuya Joel, yung nakaputi. Nakikinig. Okay. Tapos si Josh, dinisciple niya si Teacher Nesty at saka si Rochelle. Si Rochelle naman, dinisciple niya si Pogi 1 at saka si Pogi 2. Dalawang Pogi? Dinisciple mo, dalawang Pogi. Tapos si Teacher Nesty, dinisciple niya rin ang isang Teacher 1 at Teacher 2. Di ba? So, yung mga taong dinisciple nila, hindi ko na sila kilala. Bawa ko, dinisciple ko siya. Pero yung dalawa niyang dinisciple, hindi ko na sila kilala. Or pwede ko rin kilala. Pero yan ang ibig sabihin ng discipleship. It is multiplication.
So, disciple, you become disciple, and you disciple other, who will disciple other, who will disciple other, and who will continually disciple others. Okay? So, kayo, pansinin nyo, sino ba din-disciple nyo? Oh, di ba? Kailangan meron din kayong dinidisciple o mini-mentor na tinitrain mo. Oh, di ba? Kayo, meron ba kayong mas younger sa inyo, dinidisciple nyo? Oh, pwede naman yun. Pwede naman mga bata. Basta kailangan merong tao na sumusubaybay sa inyo o sinusubaybayan nyo rin. Halimbawa, ikaw, din-disciple kita, Diyos. Dapat may isa pang tao sa'yo, merong isang kabataan din na din-disciple mo. Ganon. Ginaakay mo. O, dinadala mo dito. O, BTS, bitbitin mo. Ganon. Young people, bitbitin mo. Ganon yun. Bawa, kapatid mo, pwede yun. Pwede ka, pero kung nahihirapan ka sa mga kapatid mo, mga younger sa'yo, bawa, si Kevin, yan, ganon. Dadaanan mo ngayon doon sa bahay nila. Punta ka dito, mag-young people ka, ikaw lang mag-isa. Dapat bit-bit mo yung ibang kabataan. Ganon. May dinidisciple ka. O, sila Kevin. Sino pa yung mga younger sa'yo na young people? O. Ha? Rafael, yun. O, inaano mo, chinachat mo. Sinishare mo ng Word of God. Ini-encourage mo. O, sabihin mo, ba't di ka na nakatin ng young people? Papalo up mo. Ayan, yun. O. Ikaw, Louie, ganon. O. Mga tropa mo. Sino mga, sa'yo, medyo close sa'yo? Na mga young people na lalaki. Sino medyo ka-close mo? O, si Kian. O, Kian, atin tayo. BTS, ganon. Iayain mo. Huwag kang pupunta ng ikaw lang mag-isa. O kaya ay nakaligtaan mo sila. Follow up mo sila. Gano'n. Meron kayo kailangan din disciple. Kahit isang tao lang. Ikaw, PJ, sinong din disciple mo? Bata po. Oo, bata. Ang naging nahawa ka po kung naging disciple, dalawa. Si Pinky and si... si Cyril. Ayun, si Cyril. Oo. Pwede rin si Ayla. Si Ayla ba na-disciple mo ba? Minsan po, nag-sharing kami. Yun. Yung Bible reading. Yung Bible reading po. Oo, yun. So, ang discipleship, listen very carefully, no? Ito kasi ang mali, may mga tama at mali, okay? Okay, listen very carefully ito. Kailangan niyo maintindihan. Ang misconception ng discipleship, akala nila ang discipleship ay kapag si pastor ay nagtuturo ng lesson about discipleship at nakikinig kayo. That is just one part of discipleship, yung pagtuturo. Discipleship is lifestyle. Discipleship yung pinagpipray mo siya, tinatanong mo, may prayer request ka ba? Yung ginaguide mo, ginagabayan mo, niyayaya mo sa simbahan, binibisita mo, pinapanalangin mo, no? Pag may problema, ini-encourage mo. Tapos, ginagaya nagpapakita ka ng good example sa kanya. That is discipleship. You are leading them, him or her sa church. That is discipleship. Ang discipleship hindi laging lecture. Ang discipleship ay yung lifestyle. Oh. Kung ano yung nakikita sa'yo na pwedeng gayahin, that is discipleship. Oh. Sa bahay, halimbawa, mga kapatid mo, kung ano yung nakikita mo, kung ano yung gusto mong ituro mo sa kanila, that is discipleship. Oh, di ba? Ganun. Pwede mong gawin ang discipleship anytime. Pwede mong gawin ang discipleship sa church, sa labas ng bahay, sa labas ng church, sa school, sa pag nagbe-merienda kayo. Oh, ganun ang discipleship. It's not a program. Discipleship is not a program. Discipleship is lifestyle. It's a process. Okay? At ang key of discipleship ay relationship. You have to build relationship sa taong gusto mong i-disciple. Kailangan may relationship ka muna sa kanya. Kailangan close kayo. Paano mong i-disciple kung hindi naman kayo nagkakaintindihan o kaya mayroon kayong conflict o kaya
hindi mo napapasunod kasi may problema kayo sa relationship. You can only disciple someone na malapit sa iyo o kaya ay nakikinig sa iyo. Yan yun. And it's not a program, it is a process and relationship and lifestyle. Okay? So, disciple others in the faith. O halimbawa si Cassie, pwede mong i-disciple si Kendra. Patid mo, di ba? Kendra? O, yun. Yun, disciple. Kendra. Ha? Ano na? Si Mariel, pwede mong, sino ba ang mga mas younger sa'yo? Mga bata. Wala ka namang kapatid na mas bata sa'yo, di ba? Pinsan, pamangkin. Si Ella. Dahil si Ella, wala namang siyang, ang mga ate niya, hindi naman umatin dito. Si Jenny, busy. Nag-aaral din. So, ikaw lang yung nandito sa church. Dapat ikaw ang mag-disciple sa kanya. Kay Ella. Ella, pag hindi siya umatin ng linggo, chat mo agad. Ella, ba't hindi ka nagsimba? Anong nangyari sa'yo? I-follow up mo. Ganun. Mo lang, i-remind mo. Ganun. Ikaw, Kuya Joel, ang disciple mo, si Kuya Randy. Diba? Yun. Nagsisharing kayo, diba? Na doon sa guardhouse. Ganun yun. Louie, diba? Ganun eh. Alright. Sige. Rochelle, pwede mong i-disciple, kapatid mo, Janelle. Ha? Kahit na, alam natin, magkaiba kayo ng interest, iba yung gusto niya. Pero you can pray, continue to pray for her, di ba? Yan. Si Ate Alex, dinidisciple niya, mga younger brother niya, si Andrew, di ba? Si Rian. Yun, di ba? Yan yung mga pwede mong gawin. Yan ang discipleship. Parang ganito yan eh. Parang pinapasa mo sa kanya, sa taong din disciple mo, kung ano yung nasa puso mo. Okay? You cannot give what you don't have. You got it? You can only give what you have. Ayan. And by the way, nung lumabas ka, 3 bagay ang binanggit ko tungkol sa discipleship. Discipleship is not just lecture. Discipleship is not program, but it is a process. It is relationship. And ano yung sinabi ko? Relationship. And lifestyle. Yun. Discipleship is process, lifestyle, and relationship. Yan. Okay? So, question. Bago tayo matapos. Pasaagahan natin ngayon. 9:15. Matatapos tayo. 9:15. So, may 5 minutes pa tayo para sa question and answer. Tanong? Talong. Pwedeng talong. Kung ayaw nyo ng tanong. Soriano. Ano ba siya, Pastor? Father ba siya ni Senator? Sinong senador? Joel. Iba yun. Villanueva yun. Yung senador, Villanueva. Okay na. Si ano yun? Si Villanueva yung tatay niya. Si Villanueva, by the way, no? Si Villanueva, Brother Eddie Villanueva. Okay yung teaching noon, Jesus is Lord. Pentecostal sila. They also believe in Jesus Christ as Savior. He also believe na ang kaibahan lang natin, sila ay nag-speaking tongues. Practice nila, nag-speaking na sila. Tayo, hindi tayo nag-speaking tongues. But we believe in speaking tongues. Pero, si Brother Eddie Villanueva, nung tumakbo siyang presidente, 2024 yata yun, ay very compromising spirit siya. No? Paano ko nasabi yun? Kahit tingnan niyo sa mga video niya sa YouTube, nung siya ay tumatakbo, nangangampanya siya, pumunta siya sa Iglesia ni Cristo. Anniversary ng Iglesia ni Cristo, pinuri niya ang Iglesia ni Cristo. Pinasalam, ang ganda ng church ninyo, pinupuri ko kayo, congratulations sa Iglesia ni Cristo. Tapos, nagkaroon din ng anniversary ang Jesus Miracle, kay Kibuloy, Kingdom of Jesus Christ sa Davao. Pumunta rin siya doon. Tapos, pinuri din niya yung Kingdom of Jesus Christ. Pinuri din niya si Kibuloy. In other words, kasi pagtatakbo ang presidente, siyempre, nanliligaw ka ng boto eh. So, pagka ganon, kinompromise niya yung tunay na tinuturo ng Biblia.
Eh, yung mga binanggit niyang yun, mga consider ng evangelical churches, consider yun ng mga kulto eh. Yung Iglesia ni Cristo at yung Kingdom of Jesus Christ, mga kulto yun eh. Pero nung pinuntahan niya, kasi gusto niyang kunin yung boto ng mga tao, kasi ang Iglesia ni Cristo at saka Kingdom of Jesus Christ, pag bumoto sila, black voting. Kung anong sabihin ng Iglesia ni Cristo, bawa sinabi ni Manalo, iboto natin si Duterte. Lahat yun, boboto Duterte. Pag sinabi ni, ganun din ni Kibuloy, iboto natin si ganito, lahat yun, boboto. Kaya, ang tawag doon, black voting. Kung ano yung sinabi. Kaya ang ginagawa nung mga yon, doon ko siya hindi nagustuhan. No? So, yung tinatawag na compromising spirit. And, sa panahon natin ngayon, hindi pwedeng ang isang pastor ay i-compromise niya ang biblical truth dahil lang sa kanyang political dreams or political ambition. You cannot compromise the Word of God. You cannot compromise the Bible, the reality of the Bible, the truth of the Bible. Dahil gusto mo lang manalong Pangulo. Oh, nung nakakita ko yung sa video, binato ko yung cellphone ko eh. Hindi, joke lang. Hindi ko binato. Nagalit lang ako. Kasi ayoko yung mga nagko-compromise. Dapat tayuan mo yung pananampalataya mo. Mamatay ka man, patayin ka man, o bawian ka man ng buhay sa oras na yon. Talagang dapat, kung ano yung katotohanan, yun lang ang panindigan mo. Ako, ganun lang yung prinsipyo ko. Okay? Any other question? Ang lalim ng tanong mo. Iba yon. Iba si Eddie. Si Soriano may bigote yun. Dating Daan. Panoorin mo sa UNTV. Patay na yon si Soriano. Namatay siya sa ibang bansa. Any other question? Okay, so 9:15. Wala nang tanong? Okay, sige. Kung wala na, ibabay talaga ninyo. Kasi alam kong gutom na kayo. And so salamat sa inyo lahat. Meron pa tayong dalawang lesson na natitira. So matatapos tayo sa July. And then yung remaining ng July ay break. At siguro mag-start tayo ulit mga second week of August. No? So, ganyan ang natin. Okay? Hallelujah. Lord, salamat, Panginoon, sa gabing ito. Sa patuloy mong gabay sa bawat isa. At sa pag-iingat mo sa amin. At sa lahat ng mga natutunan sa gabing ito, hiniling po namin na naway tumimo ito sa aming mga puso at isipan. Dalangin din po namin na naway pag-ingatan mo po ang bawat isa, lalo na po sa gabing ito, sa aming mga pag-uwi. And we pray ang iyong protection, we pray ang iyong provision, at ang guidance mo, Panginoon. Dalangin din namin, continue, Lord, na palakasin mo po ang aming mga physical na katawan, at higit sa lahat ay lumago ang aming mga espiritual na buhay. Sa iyo lahat ang papuri, pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Thank you so much.